Hi guys! Usaping busway, ito ang maigpit na pinag-uusapan sa social media, sa mainstream media, at sa national television. Ano bang EDSA busway? Ito po ay busway para sa mga bus, sa mga ambulansya, para sa mga truck ng bumbero, at maaari lang pong gamitin ito at dumaan din po sa unang-unang ating presidente, ang ikalawang presidente, ang Senate President, House Speaker, at Chief Justice. Ito kasing nagdaang araw ay lumaki ang penalty sa EDSA busway. Sa unang pag nahuli ka na dumaan dito, 5,000 kagad ang penalty. Ito namang mga kababayan natin na tulad ni Juan Pasang Cruz masyado rin kasing pasaway na dumadaan dito. Akala nila walang manghuhuli, pero pag nahuli na sila, magugulat sila sa laki ng penalty. Biro mo, 5,000 piso. Sa grabe kasi ng traffic ngayon, lalo na magpapasko, napaka-traffic sa EDSA at saan sulok man ang parte ng Metro Manila. Ako nga ay namamasukan sa isang kumpanya sa Quezon City. It will take me 2 hours papunta at pabalik. Ito mga pasaway kasi ni Juan Pasang Cruz talagang pinipilit na dumaan dito medyo nag-trending lang dahil nung isang araw naispatan daw na dumaan ang sasakyan ni Senator Bong Revilla at nakita ng enforcer na sinabi ng driver ng sinita niya sakay ko po si Senator Revilla, at nakita rin daw ng traffic enforcer si Senator Revilla. Ito naman si Senator Revilla nagalit at tinignan niya na hindi siya sakay ng sasakyan at hindi siya dumadaan sa busway. Ito rin ang sabi ni Head Operation Colonel Bong Revilla. According sa kanyang tao ay nakita raw dumaan si Senator Revilla dahil protocol daw with courtesy pinalampas nila. Dito nagagalit ngayon si Senator Bong Revilla kay Colonel Head Operations na si Bong Revilla. Bakit hindi pinadaan at hindi tinikitan? Ito na, lalo na yung mga netizen nag-alman at nag-post sa social media. Bakit ganon pagka isang VIP o isa kang politiko katulad ni Senator Bong Revilla ay pwede daw dumaan sa busway, pero pagka ordinaryo si Juan Pasang Cruz, pagpasok pa lang doon inaabang na kagad ng mga enforcer at huhulihin. Ito po ang nangyari. Nagpunta po si Head Operations Colonel Bong Revilla kasama si Attorney Armando Aces, ang GM po ng MMD, at humingi po ng apology kay Senator Bong Revilla. Sana sabi ni Senator Revilla, hindi naman ako dumaan dyan, hindi ako dumadaan dyan pero naman ako, isa lang masasabi ko the law applies to all, otherwise none at all. Kung si Juan Pasang Cruz pag dumaan dyan madaling hulihan ng multaan, pero itong mga ating kongresista, senador na hindi naglalabas ng kanilang resibo sa mga budget na nare-release Juan Pasang Cruz, feeling entitled Ito namang mga driver nila nagsasabing kay kongresista po ito, kayo ay senador po ito tapos naman ang dinidinay namang ng mga politiko na dumaan ng kanilang sasakyan ng pero malinaw na may mga protocol plate. Sa senator kasi number 7, sa kongresista number 8. Ito kasi nag-iingay yung mga netizen pag si Juan Pasang Cruz pag dumaan sa busway na lang, daling hulihin, pero itong mga entitled na politiko, mga VIP, pag dumaan daw doon napapakiusapan at hindi natitikitan. Sana naman yung ating namumuno sa MMDA, dahil naging issue na ito, dapat maging fair naman tayo. Bakit pagka mga VIP tao, katulad niya, sinasabi ni Bong Revilla na Senator Bong Revilla, hindi naman daw siya dumaan Yung sabi naman ng enforcer, nakita daw niya sa loob ng sasakyan. Sabi tuloy ng mga netizen, baka kamukala kasi singkit si Bong Revilla, baka marami daw nakakawig na opa. Ito talaga yung mga netizen natin kung ano-ano mga sinasabi. Kaya lang may point din naman sila. Dapat talaga yung mga pwede lang dumaan sa busway, ang pwedeng padaanan, pero kung kongresista ka man, big time ka na businessman, hindi ka dapat dadaan dito. Para sa mga naghihirap na sumusuong sa traffic araw-araw, tapos isa ka lang entitled na piling mayaman politiko, senador o VIP, dadaan ka rito. Ako po si Papa Ken, patuloy po magmimiro na magmapatsyag
kung sino-sino pa ba ang dadaan dito at mahuhuli at kung meron pa bang VIP o mga politiko na dadaan dito. Ang tawanan po ang aking susunod po na paglalahad dito sa ating channel.